Ngayon pag-usapan po natin yung work of the Holy Spirit, and this time to the life of every believer. So, nakafocus na po sa atin. Ano ba ang trabaho o ginagawa ng banal na spirito sa buhay ng mga Kristiyano? Sa atin po, mga Christians. So, ayan po ang pag-uusapan natin ngayon, the works of the Holy Spirit. Basically, ito po yung summary ng works of the Holy Spirit in the lives of believer. Number one, regeneration. Medyo yung mga babanggitin ko po sa inyo mga big words o technical words, pero susubukan po nating pababawin kung anong ibig sabihin yan. From the word regeneration, indwelling, sealing, empowering, baptizing or filling, guiding, convicting. Those are uh, the works of the Holy Spirit. Pero aside from that, teaching, revealing, interceding, sanctifying, producing fruit, and giving spiritual fruit. Dadaanan po natin yung dalawang yon, yung producing fruit at giving spiritual fruit. Pero sa susunod pong 2 linggo, mas magdi-deep dive tayo dyan. Kasi tatalakayin natin isa-isa ano yung mga fruits of the Holy Spirit and how are we going to somehow produce more fruit of the Holy Spirit. Tapos yung susunod naman pong linggo uli, yung spiritual gifts. We will try to discover each other's spiritual employ summary. Isa-isahin natin. Ano-ano nga ba ang mga ginagawa o ang ginagawa ng Banal na Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya? Unahin po natin yung salitang regeneration. So the Holy Spirit is regenerating every believer. Anong ibig sabihin ng regeneration? Ang ibig sabihin niyan, this is actually the Holy Spirit bringing new life, no? New life in believers' life. Actually, pag sinabing regeneration, ang banal na Espiritu Santo ang naging dahilan o ang nag-cause o ang nagsimula ng spiritual life sa atin. Nakuha nyo? Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay na-born again. And we call that the ministry of the Holy Spirit, which is basically what? Regeneration. Nakuha nyo? And as the Holy Spirit regenerates us, ang effect nun, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Nakuha nyo? And this regeneration actually marks the beginning of our relationship with God. Nakuha nyo? Ano ang basehan natin yan? Saan natin makikita yan? Ito po, sabi sa Bible, sa Titus chapter 3 verse 5, sabi rito, New Living Translation, sabi rito, He saved us not because of the righteous things we had done. Ano daw? Niligtas daw tayo hindi dahil sa madami tayong mga ginawang mabuti o dahil sa ating mabubuting gawa. Hindi daw tayo niligtas dahil doon. Kundi, sabi niya, but because of this. What? Of His mercy. Sabi, niligtas tayo basically dahil sa kanyang awa at biyaya. At ang kasunod doon, sabi, He washed away our sins, giving us a new birth. Hinugasan daw yung lahat ng ating mga kasalanan, that includes past, present, and future. At ano daw, binigyan niya daw tayo, pinanganak niya tayo sa bagong buhay. At sino ang gumawa nun? Sabi rito, through the Holy Spirit. So, mga kapatid, ano ibig work actually is what? To regenerate or bring life to us. And that life is what we call the spiritual life. So, itong trabaho na ito, spirito, sa buhay ng mananampalataya, ay makikita mo. Kasi eventually, yung taong yun, magkakaroon na siya ng ibang buhay. Yung dating buhay niya, wala na. Ito yung sinasabi ni Paul. Yung dating buhay, wala na.
kundi ngayon siya ay bago na. At instantaneous yun. Pag sinabi nating instantaneous, pag tinanggap mo ang Panginoon, automatic, nagkakaroon ka ng connection sa Panginoong Diyos, ikaw ay binabago na, ang spirito mo, may connection na sa Panginoon, sa ating Diyos. Ang spirito ko, nung tinagwag ko ang Panginoong Jesus, actually, ang banal na Espiritu Santo, ang kumilos para ako ay ipanganak na muli. Hindi yun trabaho ng tao. Hindi natin kaya yun. Wala tayong ano doon, wala tayong ambag. Talagang purely that is a work of the Holy Spirit. Nakuha nyo? In fact, yung pananampalataya natin, bago pa tayo sumampalataya, ang banal na Espiritu kumikilos na sa ating puso. At nung kumilos siya sa ating puso, nagkaroon tayo ng capacity o pagkakataon o kakayahan na sumampalataya. Kahit yung ating pagsampalataya ay kilos o galaw ng Panginoong Diyos. So ang tawag natin dyan, regeneration. So the Holy Spirit is the one who gives spiritual birth to every believer. Kaya tayo nagkakaroon ng ng buhay na walang hanggan dahil yun sa gawa ng banal na spirito. Naliwanag po ba? So, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Yung tao pala, para maligtas siya, kailangan talaga nating ipag-pray sa Holy Spirit. Na ang Holy Spirit ang siyang kikilos saan? Sa puso't isip ng tao. Dati po, nung bata-bata, sa Panginoon, akala ko, nakasalalay sa galing ko, sa paghahanda ko. I mean, dapat naman talagang handa. Dapat naman talagang husayan at galingan. Kaya lang, akala ko, solely, depende sa gagawin ko. Hindi pala. Hindi pala. Ito pala ay nakadepende saan? Sa kilos ng banal na Espiritu. Nakuha nyo? Ang kilos ng banal na Espiritu, siya mismo actually ang gagawa upang isang tao ay ma-born again. So anong trabaho natin? Anong pwede natin gawin? Kailangan makipag-partner tayo sa banal na Espiritu. So we have to pray. We have to ask His mercy. Nakuha nyo? And say, Holy Spirit, will you touch the heart of this person? Will you open up his understanding? And will you give power to the words that I'm going to share? Akala natin yung pag-share natin ng gospel, tayo, no? Yun ang nakakaligtas. Hindi. Yung banal na Espiritu Santo, siyang born again dun sa isang tao. Kaya nga pagpe-pray natin na yung mga sasabihin natin ay kakasihan ng banal na Espiritu upang yung taong yun ay maligtas. Kasi it is the work of the Holy Spirit to give birth spiritually to a person. Nakuha nyo? So, yun po. So, yun ang una, regeneration. Ano po? Pangalawa, so what is the work of the Holy Spirit aside from regeneration? Pangalawa, yung tinatawag na indwelling. Indwelling. Let's define what is indwelling mean. Pag sinabi nating indwelling, ang ibig sabihin niyan, ang banal na spirito ay nagsisimula ng manahan sa katawan ng tao na sumampalataya sa kanya. At ang katawan natin, ay ginagawa niyang templo niya o templo ng banal na spirito. Nakuha nyo? This indwelling actually means that God's presence or the Holy Spirit's presence is in us. This his abiding relationship is with us. And you know what? Once the Holy Spirit indwells in the believers,
body, hindi na siya umaalis. Hanggang sa tayo ay yung katawan natin bumalik na sa alabok. Pero ang isang mananampalataya, kapag pinananahanan na siya ng banal na espiritu, ginagawa na siyang templo ng banal na espiritu. Nakuha nyo? Kaya naman, kailangan na, ang katawan natin ay ipamuhay na natin ng may kabanalan. Saan natin nakikita yung verse na yan? 1 Corinthians 3:16. chapter 3:15, 6:19. Sabi rito, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit whom you have from God? You are not your own. Ang sabi rito, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na kung saan ay binigay sa inyo ng Diyos? So ang katawan natin daw na ito ay hindi na sa atin. Basically, ito ay sa Diyos na. Dahil tayo ay pinanahanan na, tinubos na tayo ng dugo ni Kristo at tayo pinanahanan ng banal na espiritu. Kaya naman, mapapansin nyo, kapag ang isang Kristiyano, totoong Kristiyano ay nagkakasala, hindi na siya talaga masaya. Bakit? Kasi ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa kanyang kalooban ay napipighati. Hindi katulad dati, nung tayo yung mga hindi pa mananampalataya, mas gusto natin yung nagkakasala. Lumalangoy pa tayo. Nakuha nyo? Pero ang totoong mananampalataya, hindi. Kasi nga yung banal na Espiritu Santo na nakatahan sa kanya ay napipighati. So ang banal na Espiritu Santo ay nag-i-indwell na o nananahan sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po ba? O pangatlo, ang Holy Spirit's work, one of the Holy Spirit's work is sealing. He seals us. Sa Tagalog, tayo ay kanyang tinatatakan. Siya ay tinatatakan. Nakuha nyo? Siya ay tinatatakan ng banal na Espiritu Santo. Ano ibig sabihin ng sealing? I-define natin sa theological term at subukan natin ipaliwanag. The Holy Spirit seals believers as God's own, marking them as His children and guaranteeing their inheritance in Christ. This sealing actually is a sign of ownership, redemption. Just like sabi ko na to last week, pero i-reiterate ko. The picture is like a cow. Dito sa atin sa Pilipinas, yung mga siyendero, ginagawa din nila ito. Tayong nasa mga syudad, hindi na nga lang natin gaanong na-observe. Pero itong ginagawa nila. Kapag ang isang tao ay may pag-aari na baka, tupa, at maging kalabaw sa probinsya, linalagay niya ito ng tatak. At yung tatak, sa aking mga naobserbahan, ito ay initials ng pangalan ng may-ari. Halimbawa, SPC. Ano yung SPC? Santos P. Collis. Pangalan ko yun. Pag tinatak yun doon sa isang animal, o sa isang, pwede po kasing pwedeng kambing, baka, kalabaw, tupa. Pag tinatak yun doon, naka-imprint pangalan ko, at least yung initial. Ibig sabihin, ang tupang yan, o ang kalabaw na yan, o ang bakang yan, ay pag-aari ni SPC. At sino yung SPC? Santos Collis Jr. Nakuha nyo? So ako yun. Dahil may tatak yun, hindi yun pwedeng angkinin ng iba. Kapag inangkin nila yun, mapaparusahan sila at masasabihan sila na magnanakaw. Nakuha nyo? Alam nyo, tayo nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, ipinanganak tayo sa Espiritu. Ang banal na Espiritu Santo nanahan sa atin. At yung kanyang pananahan ay naging tatak na din natin na tayo ay pag-aari ng Diyos. Kaya alam ng Diyos kung sino yung sa Kanya.
Sa lahat ng daming tao, ngayon nasa 7 billion na daw tayo eh. Sa dinami-dami ng mga tao, alam yun eh, at ang tatak na yung kanyang spirito mismo. Yung banal na Espiritu Santo nasa buhay ng mga taong yun. That is the mark of every Christian. That is the Holy Spirit. Meaning to say, ownership. At hindi lang ownership, yun din ay earn paunang bayad. Nang ibig sabihin, kung kukumpletuhin at gaganapin ng Diyos yung kanyang pangako. Saan natin makikita yan? 2 Corinthians 1:21 to 22. Let me read it to you. Sabi rito, now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. He anointed us, set His seal of ownership on us. Ano daw ginawa sa atin? Nilagay daw sa atin yung tatak ng pagiging pag-aari niya sa atin. Tayo ay pagmamay-ari ng Diyos. Paano daw ginawa yun? Spirit in our hearts. As a deposit, guaranteeing what is to Santo, sinelyuhan tayo ng hindi lang tayo pag-aari ng Diyos. Sinasabi pa na guaranteed ang kaligtasan mo, siguradong sigurado. Nakuha nyo? Isipin nyo, ang banal na Espiritu Santo nananahan na sa atin. At yung kanyang pagiging pananahan ay nagsisilbing tanda pala yun. Na ako ay para sa Diyos. At hindi lang para sa Diyos, sinasabi ng Diyos na my salvation will be complete. Nakuha nyo? When we say complete, hindi sinasabing hindi kompleto ngayon. No? When we say complete, yung bodily salvation natin, kasi nandito pa tayo sa lupa eh. At ang pangako ng Panginoong Diyos, ang pangako ng Panginoong Jesus, dadalhin ko kayo sa tahanan ng aking Ama. In fact, sa English version, pagkakasabi, in my Father's house, there are many mansions. Sa King James Version. Biruin mo, mas malaki pa pala yung house kaysa sa mansion. Kasi sa Father's house, there are so many mansions, di ba? So yun, the Holy Spirit seals us. Isa yun sa mga ministry ng Holy Spirit. When a person believes in the Lord Jesus Christ, siniselyuhan niya ng kanyang banal na spirito. Amen? Now, anong kasunod? Not only sealing, but also empowering. The Holy Spirit gives us power to do what God wants us to do. So every believer actually, he gives the power to live as a Christian. Narinig ko po ito sa isang pastor, actually kay Peter Tanchi ko ito narinig. Sabi ni Pastor Peter, Christian life is not to live, but it is impossible. It's impossible to live. Alam niyo kung bakit impossible? Kasi ang Christian life, supernatural. Kung wala ang banal na spirito sa atin, na magbibigay sa atin ng kapangyarihan, hindi tayo mamumuhay ng banal. Hindi tayo mamumuhay ng magtatagumpay sa kasalanan. At hindi tayo makapamumuhay na nakalulugod sa Diyos kasi mag-ooperate lang tayo according to our own knowledge, according to our own strength, according to our own power. At yung kapangyarihan, kaalaman, katalinuhan ng tao, short yun. Hindi yun aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, dahil ang banal na Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan, we can fulfill God's purpose. This empowerment is especially important whenever we witness and we minister to other people, especially for the non-Christian. Nakuha niyo po. Now, saan natin makikita ang supporting verse natin? Ang supporting verse natin ay Acts chapter 1, verse 8. Anong sabi dyan? Sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Nakuha nyo? By the way, ang empowering of the Holy Spirit is
different from indwelling. Kasi ang banal na Espiritu Santo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nanahana sa atin. Pero yung empowering, iba yun. This is actually, I would like to call it a second grace so that you and I will be able to operate supernaturally. We will be able to do the things that God wants us to do. At sorry. At alam nyo, hinihingi yun sa Panginoong Diyos. Pwede mong hingi sa banal na spirito yun. Banal na spirito, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Bigyan niyo ako ng kalakasan para magawa ko yung pinagagawa mo. Dalawang bagay yan. Una, yung baptism of the Holy Spirit. Parang yung baptism of the Holy Spirit, I would like to say, parang activation. Ina-activate yung ating spirito ng banal na spirito. Nakuha nyo? Ano ang mga sign na ang isang tao ay hindi pa na puspos o nabaptize ng Holy Spirit? Takot pa siyang mag-testify. Nakuha nyo? Yun, kadalasan yung pagiging timid, hindi pa siya open, hindi pa siya bold, hindi pa siya all out, something like that. But when the Holy Spirit comes to you, start to empower you, sabi nga ng Bible, you will receive power. You know what? When Peter and the rest of the disciples during their time, when they were waiting at the upper room, nung ang banal na Espiritu Santo ay dumating sa kanila, after that, they were being so bold to what? To sharing the gospel, even to the point of death. Wow! Galing, sobra. Yung ginawa ng banal na Espiritu Santo, binigyan talaga sila ng sobrang boldness so that they will be able to do what God wanted them to do. Ngayon, yung pangalawang tinatawag, yung infilling of the Holy Spirit. Ano yung infilling of the Holy Spirit? Ito yung pagiging puspos. Puspos ka ng banal na Espiritu. Pag puspos ka ng banal na Espiritu, ibig sabihin, ang kumokontrol sa'yo, ang banal na Espiritu na hindi na yung sarili. Palit, hindi na yung sariling emosyon. Espiritu na. Kumbaga, dati-dati, ginawan ka ng mali, yung dating pagkatao mo, pag yun ang nag-activate sa buhay natin, gusto mong gumanti. Pero kapag ang banal na Espiritu Santo, puspos ka ng banal na Espiritu Santo, ginawan ka ng masama, ang nag-activate sa iyo yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagkaawa. At lagi ang iniisip mo paano ang taong to madadala sa Panginoon. Yun yung pagiging puspos sa banal na Espiritu. Ang iniisip mo na lagi yung pag-ibig. In fact, may isang theologian, John Wesley, ang tawag niya dito, perfection of the heart. Pwede daw maging perfect yung heart mo if you are actually walking by the Spirit or being filled by the Spirit. Pagpuspos ka ng banal na Espiritu, na perfect daw yung heart mo to the point na ang iniisip mo na hindi na yung kasalanan, hindi na yung pansariling flesh. Nakuha nyo? Kundi kung ano nang nais ng Panginoon. So, we need the empowering of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung tayo ay halimbawa, takot pa tayo mag-testify ng mabuting balita sa mga kamag-anak natin, sa mga tao, parang nahihiya pa tayo sa pananampalataya natin, ipag-pray nyo ito. Ipag-pray nyo na puspusin tayo ng banal na Espiritu at bigyan tayo ng ganong klaseng kapangyarihan para magkaroon tayo ng ganong klaseng boldness na hindi ka titigil hanggat hindi mo nagagawa yung pinagagawa ng Panginoon. Nakanyo, kung tayo ngayon halimbawa ang nasa puso pa natin ay meron pa tayong mga hatred, sama ng loob, puot, mga ganyan, ipag-pray mo na ang banal na Espiritu Santo puspusin tayo para i-consume yung lahat ng sama ng loob na yun, palitan, tapos ang maipalit dyan yung perfect love na ang nais mo na ay ang Panginoong Diyos. At alam niyo, ministry yan ng banal na Espiritu. The Holy Spirit empowers. Aside from that, Ephesians chapter 3 verse 16, it says, I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength
through His Spirit. Alam nyo, paano na-endure nung mga early Christians yung so much pain and persecution during their time? Kung babasahin nyo ang church history, pinapakain sila sa leon, hinahati, nilalagari ng hati, kalahati, kinukrucify upside down, piniprito ng buhay sa kumukulong mantika. Pero yung mga Kristiyano during that time, they were so happy dying for Jesus. Paano nangyari yun? Paano? Kung wala ang banal na spirito, hindi nila kaya yun. Ang banal na spirito ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para i-endure lahat yun. That is the empowering power of the Holy Spirit. Aside from empowering, the Holy Spirit's ministry is guiding every believer. So the Holy Spirit leads believers in making decision that aligns to God's will. Bakit? Kasi tayo, pag gumagawa tayo ng desisyon, ayon sa ating sariling kagustuhan. Pero ang banal na spirito, hindi. Ang gagawin niya, magbibigay siya sa atin ng guidance. I-impress niya sa atin, padadama niya sa atin, at maaaring sasabihin niya talaga. Alam niyo, hanggang ngayon, ang banal na spirito ay nagsasalita siya. Ini-impress siya sa ating puso. And I've even heard Christians that they said that they were able to hear the voice of the Holy Spirit because they have practiced how to listen to the Holy Spirit. Kahapon, yung isang missionary namin, co-missionary ko nakasama ko dito sa Kids International Ministry, hinatid namin sa airport kahapon at pumunta sila sa Cambodia to serve there, to minister. And we were talking about the ministry of the Holy Spirit. Medyo talaga ako, I'm very curious of how to develop this listening to the voice of the Holy Spirit. Sabi ko, have you had that opportunity to really listen to the Holy Spirit? Sabi niya, yes. Sabi ko, paano nangyari? Sabi niya, kasi by the way, listening to the Holy Spirit actually is being guided by the Holy Spirit, okay? Kaya sinasabi ko, kinausap siya ng banal na spirito. So, sa una, hindi niya pa alam. Sabi, ano itong pumapasok sa isip ko na ano? So, ang ginawa niya, may dumating sa kanyang word, sinulat niya. Sa kanya lang to, hindi niya to kinikwento sa iba. Unang pumasok sa isip niya, Miguel. So, linagay niya pangalan Miguel. Tapos sabi niya, Lord, what is this? What is this name? Who is this? How can I know this? Parang ganun. Ang tanong niya sa heart niya. Tapos, eto ang kasunod na revelation sa kanya ng Banal na Espiritu, sinabi sa kanya, Miguel is 5'5" ang height. Meron siyang scar sa kanang kamay niya. May scar na 3 inches. Very specific, 3 inches. Tapos criminal ito. Tapos ang ginagamit niya na weapon, choice of weapon is knife o kutsilyo, punyal. At yun ang revelation sa kanya ng Panginoon. Nasabi sa kanya ng Panginoon, I want you to minister to this person. To minister to this person. That revelation actually happened after 5 years. Nag-minister siya sa prison at na-meet niya itong isang lalaki. Alam niyo kung anong pangalan? Miguel. So, bumalik sa kanyang isipan yung sinabi sa kanya ng Banal na Espiritu. So, sabi niya, ito na kaya yung Miguel na sinasabi sa akin ng Banal na Espiritu? So, para ma-affirm niya, tinanong niya yung mga yun. Sabi niya, Miguel, meron ka bang pilat sa kanang kamay, 3 inches? Pinakita. Sabi niya, eto meron. Oh. Sabi niya, ikaw ba, sabi niya, anong paborito mong sandata? Sabi niya, kutsilyo. Kutsilyo? So, sabi niya, wow, this is what just the Holy Spirit told me. Very, very clear sa kanya. And you know what? When he learned yung pangalan, yung mga palatandaan na binigay sa kanya ng Banal Spirit Santo, hindi niya siya nag-atubili. He
witness to that person, and that person gave his life to the Lord Jesus Christ. In fact, isa sa mga sinabi sa kanya ng Holy Spirit is that this person is going to serve me eventually. Pero he was not eventually able to observe that kasi nalipat na siya ng ibang bansa, na ibang ministry. Pero what I'm trying to say is this, mga kapatid, the Holy Spirit is still speaking right now. He's still speaking. Yun lang, we have to be familiar of His voice because He actually truly guides. You know what? I have an experience also of listening to the voice of the Holy Spirit. You know what? When I was in the hospital for 8 days, I thought in those first 3 days na nasa hospital ako, alam mo, mamamatay na talaga ako eh. So, I again seriously sought God and the voice of the Holy Spirit. Sabi ko, Lord, alam ko marami akong kapalpakan na gawa talaga eh. Pero, bahala na po kayo. Pero kung bibigyan niyo ako ng chance na mabuhay na muli, yeah, I would like to listen to you. Alam niyo, isa sa mga words sa akin ni Lord, June, I want you, this is what actually I got from the Holy Spirit. This is what I heard from the Holy Spirit. June, I want you to be a witness. Meaning to say, two things actually na inimpress sa heart ko ni Lord. To evangelize and that is actually now what I'm doing. And that is also my prayer. Lord, give me every day or every week, give me people that I can share the gospel to and people that I can disciple. You know what? Isa sa mga inoffer sa akin actually itong opportunity to train here sa equipping. Pero aside from this, I'm actually doing a training. Bago po tayo mag-meet dito sa online, meron po akong every Wednesday training for the young people. And every Thursday, I have a young men that I've been actually starting to disciple. Every Sunday, meron din kaming couple small group that I'm very happy to meet every Sunday. I mean, hindi pa ganun ka-consistent every Sunday. Pero, you know what? This is actually what God told me to do. Meron pa siya mga sinabi sa akin pero hindi ko muna share sa inyo kasi hindi ko pa nagagawa. Pero I'm looking forward to doing those things. Isang napansin ko, para marinig natin ang banal na spirito, kailangan matining tayo. Ano ibig sabihin ng matining? Kailangan papayapa talaga tayo. Aalisin natin yung mga distractions. Ang mga distractions sa atin, ang dami. Tao, trabaho, pamilya, lalong-lalo na ang social media, TV, radyo, internet. Yun, yung mga yun dapat mailalagay natin sa isang tabi and we will schedule a regular time to really listening on the Lord. Parang ganito. Kung tayo ay matagal na, di ba? Matagal niyo na akong naririnig dito sa Zoom. Palagay ko, kung halimbawa napadaan ako sa gilid ng bahay niyo, sa may bintana, kahit hindi niyo pa ako nakita, pero narinig niyo yung boses ko, sumisigaw ako, "Oh, mga kapatid," siguro ganun, no? "Nandyan ba kayo?" Palagay ko sasabihin niyo, "Uy, si Brother Jun yun ah." Bakit? Bakit niyo masasabi na si Brother Jun yun? Simple lang. Kasi regularly, naririnig niyo yung boses ni Brother Jun. Every Wednesday, right? So, naging so familiar ka na sa boses ko to the point na kahit siguro hindi tayo magkasalubong, hindi mo ako nakita face to face, halimbawa, sa isang jeep, nasa unahan ka, nasa likod ako, hindi mo ako nakita face to face, pero pag nagbayad ako, "Ma, bayad po, oh." Narinig mo yung boses ko, eventually lilingon ka, "Uy, si brother." Nakuha niyo?
Why? Because you've been familiar with my voice. It's actually the same thing with the Holy Spirit. In order for us to discern that it is the Holy Spirit, we have to be familiar. Paano tayo magiging familiar? Ang tawag doon, spiritual discipline. Didisiplinahin talaga natin ang sarili natin. Saan? Sa pagbabasa ng Biblia at sa pananalangin. Ang panalangin kasi hindi puro hingi. Yung, Panginoon, salamat dito, salamat. Hindi, yung pananalangin, ito yung pakikipag-usap. At kapag nakikipag-usap ka, may panahon na sasabihin mo, Panginoon, mangusap ka naman sa puso ko. Makikinig ka rin. So, dapat meron tayong panahon talaga na makikinig kung anong ine-impress sa atin, sa heart natin. Sa simula, medyo mahirapan ka pa kasi nga, hindi pa tayo sanay. Pero eventually, kapag araw-araw natin ginagawa, magiging familiar na tayo. This is the Lord speaking to me. Nakuha nyo? This is the Lord impressing this message. Ito ang sabi sa Bible, Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God, sino daw sila? They are children of God. Meaning to say, baliktaran natin, if you are a child of God, basically, the Holy Spirit's work is going to lead you, to lead us. He is automatic yun. Automatic yun. So, hihingi na lang natin. Actually, hindi na ang prayer nga dapat, hindi na, Lord, lead me. Kasi ililid na nga tayo ni Lord eh. Ang ano na lang ang prayer natin, Lord, help me to be very discerning to your leading. Kasi nagli-lead na siya. Ang kailangan lang, yung tayo, yung puso natin ay maging sobrang sensitive kung papaano si Holy Spirit, papaano si God, nililid tayo. Nakuha nyo? And I believe, meron kayong ganyang experience na nalaman nyo, uy, leading talaga ni Lord dito. Si Lord talaga. Nakuha nyo? So you remember how did the Holy Spirit lead you in that situation. Kasi eventually, mare-recognize mo it's the same Holy Spirit. Nakuha nyo? Is going to lead you. So, it guides us. John chapter 16 verse 13, however, when He, the Holy Spirit, or the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. That's a promise. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak. Ano daw ang sasabihin ng Banal na Espiritu? Kung ano daw yung narinig niya, kanino? Kay Jesus. So ang ibig sabihin nito, ganito, isang palatandaan na ang Holy Spirit nga ang nagsasalita sa inyo at saka sa akin. Ang isang palatandaan, hindi niya kinokontra ang kalooban ni Jesus. Hindi niya kinokontra yung mga previous revelation na o sinabi na ni Jesus sa Bible. Bakit ko sinasabi yan? Kasi may mga taong magkiklaim ng ganito. Oy, gawin mo ito. Bakit? Sinabi kasi ng Espiritu sa akin. Ha? Papaano kung kontra dun sa sinabi ni Jesus? Hindi yun sa Espiritu. Hindi yun sa Banal na Espiritu. Maaring bad spirit o ibang spirito yan. Halimbawa, ito. Ito, very sensation ngayon. Si Kibuloy, pangalanan na natin. Si Kibuloy ay nahaharap ngayon sa kaso. Ano yung kaso? Yung isa sa pinakamalapit niyang manggagawa, very sincere na manggagawa sa kingdom organization niya. Anong ginawa niya? Pinatawag niya, pinapunta niya sa hotel at sabi, ito ang kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban daw ng Diyos? Nasipingan siya. So, yung tao, dahil nga, na-train siya, quote-in-quote, doon sa, kailangan mag-submit doon sa leader nila, which is, I do not advise ito yung mga kapatid. Ang advice ko sa inyo, mag-submit tayo sa sinasabi ng Bible. Hindi lang kung sino pa man. Kahit itong sinasabi ko sa inyo, itong tinuturo ko sa inyo, aralin nyo. Kita kayo na contradict sa do not follow me. Do not follow anyone. Kahit sino pang nagtuturo dyan ng Poncio Pilato, kahit malaking simbahan pa yan. Kapag nagsasalita siya against what the Bible is telling us, it can never be from God. Why? Because God will not contradict Himself. More so of the Holy Spirit. So kapag sinabi ng isang quote-unquote leader dyan ng organization, oy, sinabi sa akin ng Diyos o ng banal na spirito, sumiping ka sa akin kasi ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Kalokohan yun.
Why? Kasi ang sabi nga dito sa Bible ito binasa natin, the Holy Spirit will not speak for himself. He's going to speak what he hears from Jesus. So meaning to say, the Holy Spirit will not contradict what Jesus said previously. Nakuha nyo yung revelation niya. So paano natin matitest kung ang isang spirito ay galing sa Diyos o banal na spirito yan? Kailangan nagtuturo siya according to what the Bible says or what Jesus Christ has already taught us. The Holy Spirit also Patay mo lang yung TV is sa one of his work is convicting. Nakain ka ulit? Ano ibig sabihin ng convicting? When we say convicting, this is actually a ministry of the Holy Spirit, both first and foremost sa ating mga believer, pero sa mga non-believer, nagsisimula din siya kasi especially if he wants to regenerate or save the person. So the Holy Spirit convicts both believers and non-believers of sin. Ano yung kinoconvict niya? Yung kasalanan, righteousness and judgment. This conviction leads to repentance and deeper faith in Christ. Nakuha nyo? Ano ang pagkakaiba ng convicting o conviction sa condemnation? Magkaiba po yun ha. Conviction is coming from the Holy Spirit. Condemnation is not coming from the Spirit. It's coming from the devil. He condemns you. Kinokondina ka niya. Pero ang banal na spirito iba. Paano nang pagkakaiba dito? Ang conviction actually will make you sad of your sin, but eventually ang response mo ay repentance. Lalapit ka sa Diyos kasi nalungkot ka, nakita mo yung kapangitan, kasuklam-suklam, nakasalanan, at dahil doon, nagdesisyon ka na lumapit lalo sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya at i-avail yung Kanyang grace. Yun, conviction yun. Yung condemnation, ganitong gagawin sa'yo. Palulungkutin ka, pero ang gagawin sa'yo, palalayuin ka sa Diyos. Sasabihin, oh, yan ba? Yan bang Kristiyano talaga? Yan bang nagtuturo-turo ng Bible? Yan ba nag-aaral ng Bible? Bakit ganyan ka pa rin? Huwag ka nang magturo, lumayo ka na dyan. Kapag ganun ang pumapasok sa utak mo, hindi yan Holy Spirit. Hindi yan conviction. That is condemnation. Now, the Holy Spirit's work is actually to convict us, lalo na sa mga known sin natin, or maybe unknown. Ano yung unknown? Yung meron ka ng ginagawa na nakasanayan mo na akala mo dati, akala mo okay lang. Pero eventually, as you listen to the Word of God, the Holy Spirit speaks to your heart. Halimbawa, ito, yung pagiging halimbawa, makwento tayo. Yung pagiging makwento natin, halimbawa, nadadala na pala tayo dun sa point na tayo ay hindi lang nagkikwento, kundi nagiging, gossiper o marites na. Nyo? Dati, may kwento-kwento ko, alam mo ba nangyari kay Hanggang minsan nakaka-develop na pala yun ng negative outlook dun sa mga taong kinikwento natin. Nasanay tayo dun. But here comes the Holy Spirit will speak to you. You know what, anak? Yung ganun palagay ko, hindi na yun bagay sa'yo bilang anak. And you will be convicted, ay, oo nga. So, God actually speaks to us doon sa mga kasalanan natin na ang ilan maaari hindi pa totally na i-release, nahihingi ng tawad, o kaya wala. Halimbawa, may mga maling paniniwala kahit Kristiyano na kasi nakasanayan natin. Halimbawa, yung pag kumakain, wag kang aalis, iikutan ka doon ng plato. Something like that. Wag kang magwawalis halimbawa sa gabi kasi malas. Mga ganun. And eventually, the Holy Spirit will talk to you, will speak to you. You know what, anak? Blessing mo o curse mo nakasalalay yun sa akin. Nakuha nyo? If na, oo nga parang hindi ito biblically sound o hindi ito ayon sa banal na spirito. And one of the works of the Holy Spirit actually is to convict us. John chapter 16 verse 8, sabi rito, and when He has come, He will convict the world of sin.
Sino daw? Ang mundo daw na ito ay kukonvict niya sa kanyang kasalanan and of righteousness. Sa katuwiran naman ng Diyos and of judgment. At syempre, yung kasalanan na hindi karapat-dapat sa katuwiran ng Diyos, ang dapat nun ay judgment. Judgment of sin. And because they do not believe in me, of righteousness, and because I go to my Father, and you see me no more, sabi niya, of judgment, because the ruler of this world is judged. Kaninong trabaho yung pagko-convict, mga kapatid? It's the work of the Holy Spirit. Let me reiterate that. Trabaho ng banal na Espiritu ang mag-convict sa tao. Mga kapatid, hindi natin yung trabaho. Ang trabaho lang natin ay mag-share ng katotohanan, mag-share ng salita ng Diyos, pero hindi tayo ang nagkukundina. Hinahayaan natin na ang banal na Espiritu Santo ang kikilos dun sa puso, sa buhay ng tao. Bakit ko sinasabi yan? May mga panahon kasi dati na ako gigil na as if, naku, kailangan kong masabihan to, kailangan maparinggan ko to, kailangan, ang term pa nga, kailangan mapatamaan ko ito sa preaching o kaya sa sharing ng Bible study. Mga ganon. Pero hindi naman tumatalab. Ang naidudulot lang, away, o kaya yung taong yun masasaktan. Kasi nga, yung sarili kong quote-in-quote kapangyarihan yung gusto kong pa-operate. No? Sometimes, we act as the Holy Spirit. Hoy, hindi ganyan ang ano. Hayaan mo si God, si Holy Spirit ang magsalita sa kanya. Nakuha nyo? Ang trabaho lang natin is to share the gospel. To share Jesus. Nakuha nyo? To share the love. And of course, to share the truth in love. And we allow the Holy Spirit to start working in the hearts and minds of every person. So, the Holy Spirit also is teaching us. This is one of the ministry or works of the Holy Spirit. So, the Holy Spirit teaches believers and helps them to understand God's Word, illuminating Scripture and revealing the deep truths of faith. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, na naranasan nyo na ba dati, nagbasa kayo ng script o nagbasa ka ng chapter o kahit isang verse, hindi nyo maintindihan? Hindi nyo maintindihan? Alam nyo kung bakit? Kasi tayo sa ating makasalanang kalagayan, yung kaisipan natin ay wala talagang kapasidad na intindihin yung mga spiritual na bagay. Ang mga spiritual na bagay ay naiintindihan lang ng isang tao na kinikilos o kumikilos ang banal na spirito sa kanya. Spiritual things are being understood by spiritual beings. Nakuha nyo? And you know what? Kaya natin naiintindihan ngayon ang salita ng Panginoong Diyos because of the Holy Spirit. The Holy Spirit actually is the one teaches us. Akala natin minsan sa ang galing kasi nung nag-share. Well, pwede kasi ang banal na Espiritu Santo ang nagbigay sa kanya ng wisdom at yung mga salita actually na sinishare niya, ang banal na Espiritu Santo, kinakasihan niya yun. Pinapaliwanag niya sa ating spirito. Nakuha nyo? Pero it's actually the works of the Holy Spirit to teach. So, how do we apply this one? Anuin muna natin. Basahin muna natin kung saan natin makikita. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you to remember or bring you to your remembrance all things that I said to you. Anong sabi ni Jesus? Sino daw? Ang pangalan dito ay helper. Ano yung helper? Katuwang. Ito daw na helper, katuwang. Sino daw ito? Holy Spirit. At ano daw ang gawin ng Holy Spirit? Siya ang pinadala sa atin ng Ama, sa pangalan ng Ama. Ano gagawin ng Holy Spirit? He will teach us. Tuturuan niya tayo. Meaning to say, yung mga salita na mababasa natin sa Bible, yung mga preaching na maririnig natin, hindi lang natin yan basta mababasa o maririnig, kundi ipapaunawa sa ating spirito. Nino? Ng banal na spirito. So, anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Kasi, bawat isa sa inyo nagtuturo na, di ba?
leader kayo ng small group, ang ilan sa inyo nagpapastor o nagpapastora sa church o nagsisilbi ka kahit small group yan. Parang nagpapastor ka na rin eh. Nakuha niyo po? Parang nagpapastor ka na rin, nagtuturo ka. Mga kapatid, it is actually the ministry of the Holy Spirit. Meaning to say, if I'm going to teach pala, I have to ask the wisdom of the Holy Spirit. I have to ask the Holy Spirit to personally speak to the hearts and minds of the people that I'm going to minister to. Kasi kapag hindi kikilos ang banal na spirito, para tayong mga pompiang lang na maingay, pero parang pumasok lang sa tenga nila, lumabas sa kabila, hindi talaga nagdulot ng pagbabago kasi hindi naman nila naintindihan. So meaning to say, kapag ganito ng pananaw natin, ang Banal na Espiritu Santo pala ang nagtuturo, dapat pala pag magtuturo tayo, mag-ooperate tayo according to the power of the Holy Spirit. Meaning to say, we will ask the Holy Spirit, Holy Spirit, kayo po ang magturo. Turuan niyo po ako. Sabihin niyo po sa akin kung ano yung mga tamang salita na sasabihin ko sa kanila at kayo din po ang magturo sa kanila. Habang nagsasalita ako, kakasihan mo ng iyong kapangyarihan. Kayo mismo magpapaliwanag sa kanila. And you know what? God will answer that prayer. Bakit? Kasi yun talagang work ng Holy Spirit. So we work in accordance to the work and ministry of the Holy Spirit. The Espiritu, He intercedes. Ano ibig sabihin niyan? Siya ay nananalangin para sa atin. The Holy Spirit intercedes for believers, especially in times of weakness or uncertainty, and helps them pray according to God's will. You know what? There are times that we do not know what to pray o how are we going to pray. Dumating na ba kayo sa puntong ganon? Hindi nyo alam. Basta alam nyo may kailangan kayo. Alam nyo nasa malalim kayong problema, pero hindi nyo alam kung paano ipag-pray, ano ipag-pray. Pero you are groaning in your spirit. You know what? At that time, the Holy Spirit intercedes for us. Pag sinabing intercede, siya nagdadasal para sa atin. Nakuha nyo? Yung spirito niya, nakikipag-ugnayan sa spirito ng Diyos Ama at siyang nagpapaliwanag, sinasabi niya kung anong kailangan natin. Akala natin yung mga panalangin yung ano lang, yung mga sinasabi natin. Hindi po, ang mga panalangin yun yung mga hikbi, mga iyak, mga pangarap, mga naisin, mga longings. Those are prayers. At hindi lang yan, yung prayers na, ang prayer kasi hindi lang ito yung binabanggit nga. Ito yung mga pinapangarap-pangarap mo, ninanais mo. Tapos sinisimulan mo ng humakbang at gawin kasi nga, nilagay sa iyo ng Diyos sa puso mo ang isang bagay na yun. Nakuha nyo? At syempre, yung panalangin, yun yung mga bagay na nasasambit din natin. Nakuha nyo? Nasasambit. Kaya maging maingat tayo sa mga sinasabi natin. Nakuha nyo? Kailangan mga sinasabi natin ay maganda, positibo, tama. Sabi nga whatever is true, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good, think of such thing. Alam niyo bakit? Kasi naapektuhan tayo nun, yung ating prayer life. But you know what? The Holy Spirit's work is actually, He intercedes for us. Romans 8:26 to 27, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Ito, nabasa natin. Paano daw tayo pinagpipray ng Banal na Spirit, ng Banal na Espiritu Santo? Wordless groans. Nag-groan ka lang. Parang ngumunguy ka lang. Umiiyak ka lang sa loob mo. Pero actually, the Holy Spirit pala starts to intercede. And He who searches our hearts knows the minds of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. There are wordless prayers. Wordless prayer.
prayers to God. Nakuha nyo, isa yun. That's why me, lead me, pray for me. Okay? Ano pang ginagawa ng Banal na Espiritu Santo? He sanctifies us. He sanctifies us. Ano ibig sabihin nito? Basahin natin. The Holy Spirit form believers into the likeness of Christ. So, trabaho ng Banal na Espiritu maging katulad tayo ng Panginoong Kristo. Hindi lang yon, producing spiritual growth and holiness. So, paano natin malalaman na tayo unti-unting nagiging katulad ng Panginoon? Kapag yung holiness natin, yung kabanalan natin, nag-i-improve na. Nakuha nyo? This process known as sanctification involves gradual removal of sin's behavior and the cultivation of Christ-likeness in our lives, or Christ-like character ang tawag doon. Ano daw ang sabi dito? Gradual. Unti-unti. Tinatanggal na, inaalis na sa atin yung mga kasalanan na pumipigil sa atin para lalong ma-experience natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Dati, kung magsinungaling ka, gano'n na lang. Hindi mo pinag-iisipan. Nagsisinungaling ka na. O kaya, pinagpaplanuhan mo yung pagsisinungaling. Ngayon, hindi na. Ang pinagpaplanuhan mo na kung paano mo nasasabihin yung totoo. Dati, kung magsalita ka, laging may na pag masaya ka, nagmumura. Pag malungkot, nagmumura. Pag may problema, nagmumura. Pag galit, nagmumura pa rin. Ganon yung buhay natin, pero ngayon hindi na. Oops, nadudulas minsan, pero hindi na katulad ng dati. Nakanyo, dati, tayo sa pornographic materials. Walang araw na hindi tayo nanonood, pero ngayon, oops, hindi na. Kino-convict na tayo ng Banal na Espiritu, nalulungkot na tayo. At ayaw na natin nun. Tapos nagtuturo na tayo sa ibang mga tao na layuan na rin yun. Nakanyo? Yung mga relasyon na bawal, na hindi tama. Dati okay sa atin yun, pero ngayon hindi na. Kasi binabago na tayo ng Panginoong Diyos. Yung kabanalan niya, yung holiness niya, unti-unti, ini-impute na sa atin. By the way, dalawang klaseng ang sanctification. Nabanggit rin sa inyo. Tinatawag na positional sanctification. Pag sinabing positional sanctification, ang ibig sabihin niyan, positionally, sa harap ng Diyos, tayo ay banal na. Bakit? Dahil yun kay Jesus Christ. Yung kabanalan ni Jesus Christ, inimpute sa atin. Binigay sa atin yun. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos, hindi tayo, kundi yung ginawa ni Jesus sa ating buhay. Nakuha nyo, nilinis tayo ng dugo ni Jesus. Ang tawag doon, complete, perfect sanctification. Ang tawag doon, positional. Positionally, sa harap ng Diyos tayo ay banal. Pero may tinatawag na, practical sanctification. Ano yung practical sanctification? Ito yung, hindi lang natin claim dahil si Jesus ay banal sa ating buhay, kundi unti-unti, kung ano yung totoo, positionally, sa ating buhay, ipinapamuhay na natin yun. Nagiging banal na tayo. Unti-unti inaalis na. At alam nyo, nagagawa natin yan dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito sa ating buhay. Ang tawag dyan ay sanctification. Saan natin makikita yan? 2 Thessalonians 2:13. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved. Paano daw tayo naging naligtas? Through the sanctifying work of the Holy Spirit. Yung pagbabanal ng Banal na Espiritu Santo na kumikilos sa ating buhay. Through the belief in the truth. Dahil naniniwala tayo sa katotohanan, ang Banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa atin, at yung pagkilos ng Banal na Espiritu Santo sa ating mga buhay ay nagdudulot para tayo ay maging banal. Unti-unti, inaalis natin o naaalis sa atin ang mga kasalanan. That is the work of the Holy Spirit. Ano pa? The Holy Spirit is our comforter. Ang ibig sabihin niyan, siya ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso. Nakuha nyo? And even encouragement in times of difficulties or time ng mga kabiguan,
time ng karamdaman, time ng kabigatan, problema, pressures, the Holy Spirit is there to comfort you. Minsan mararamdaman mo na lang, i-impress sa puso mo, anak, kaya mo yan. Anak, pagkatapos nito, blessing naman. Anak, pagkatapos nito, mas magiging matatag ka. Yung mga ganong salita, it comes from the Holy Spirit. Now, itong sabi sa John 14:16, I will ask the Father and He will give you another, anong pangalan ng Holy Spirit? Another comforter. At sabi doon, He will never leave you. Kaya nasabi ko po sa inyo, sa time po ni Jesus Christ, sa New Testament, today, the Holy Spirit does not leave a person. Pero sa Old Testament po, umaalis po ang Banal na Espiritu Santo sa mga tao. He is the Holy Spirit, the Spirit who leads into all truth. The world at large cannot receive Him, for it is not looking for Him and doesn't recognize Him. But you do. For He lives with you. Pansinin nyo to ha. He lives with you now and someday shall be in you. May dalawa pong pagpapahayag dito. Una sabi rito, but He lives with you. Pag sinabing He lives with you, kasama nyo ngayon yan. Pero dating ng araw, He shall be in you. Meaning to say, mananahan na siya sa inyo. Sinong kausap niya rito? Ang mga disipulo. Kailan nangyari ito? Bago mamatay si Jesus Christ at mabuhay na muli. Kailan naganap ito? Naganap ito nung resurrection ni Jesus Christ, and during the Pentecost, that's the starting point where all believers who receive Jesus Christ, the Holy Spirit starts to reside in their lives. Kaya sabi ni Jesus, kasama siya ngayon. Pero darating ang panahon, hindi nyo lang siya kasama, kundi mamumuhay na siya sa inyo. Nakuha niyo po? So yan po ang ministry ng Holy Spirit. Now, no, I will not abandon you or leave you as orphans in the storm. I will come to you. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo iwanan na kayo ay parang mga orphan. Ano ba sa English ng sa Tagalog ng orphan? Mga ulila. Hindi ko kayo iiwan ng ulila, kundi may kasama kayo. Sino yun? Holy Spirit. And what is the work of the Holy Spirit? He will comfort you. Okay, ano pa ang ginagawa ng Holy Spirit? The Holy Spirit produces fruit. Ang tawag dito ay fruit of the Holy Spirit. So the Holy Spirit produces the fruit of the Spirit in the lives of believers, which are character qualities that reflects the nature of Christ. Ano daw? Kapag ikaw daw ay totoong mananampalataya, magbubunga ka, makikita sa buhay mo yung bunga ng banal na spirito. It is expected. Nakuha nyo? It is expected, automatically expected that you and I will produce fruit. Bakit? Kasi hindi ito expected sa mga hindi mananampalataya. Kaya wag nating expect yung mga hindi pa mananampalataya na, ay bakit ganun siya, ganun ugali niya. Naturally, hindi naman siya, wala naman siyang banal na spirito eh. Pero tayo na may banal na spirito, ina-expect natin yan. Nakuha nyo, ano yun? Tingnan natin. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, or perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. There is no. Mapapansin nyo, ang ginamit singular. The fruit, hindi fruits. The fruit of the Spirit. Alam nyo kung bakit? Kasi magkakarugtong ito. Kumbaga, parang ganito, iisang bunga ng banal na spirito pero magkakaibang flavor. Wow! May ganun pala, no? Iisang bunga pero maraming flavor. I hope meron tayong makain na ganun. Pagkain mo sa uy, wow! Lasang mangga sa kabila. Uy, lansones naman sa kabila. Uy, kamagong sa kabila naman. Wow! Ang sarap naman nito, papaya. Grabe, no? Isang bunga pero multi-flavored. Ito yun, yung bunga ng banal na spirito. Okay? So, love. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod po nating pagkikita at papaano natin lalong mapapaigting, papaano natin mapapayabong ang bunga ng banal na spirito na yan sa ating buhay. Okay. Ano pa?
the Holy Spirit gives us a spiritual gift. Anong ibig sabihin nito? Kapag anak ka ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo yung nanahan sa'yo, automatic, ang banal na Espiritu ay magbibigay din sa'yo ng regalo. By the way, dalawang bagay yan. Ang Holy Spirit mismo, regalo na sa atin. Nakuha niyo yung regalo na sa atin yan. Bakit? Walang bayad yan. Pananampalataya lang. Tinanggap mo yan. Pero hindi lang ang banal na Espiritu Santo as a gift, as a person, He still gives spiritual gifts. Ano yun? Ano yung spiritual gifts? Yun ay supernatural ability for you and me to serve God. Nakuha nyo? Ano ito? Ito yun. Various spiritual gifts to believers. This is actually has a purpose. Anong purpose niya? For edification of the church and the advancement of the kingdom. Parang sinabi ni God, oy, gusto ko mag-serve ka. Pero I know you cannot serve by your own power. So what I will do, I'm going to give you my Spirit, and the Holy Spirit will give you that supernatural ability so that you will be able to serve in the kingdom. Lahat ng Kristiyano po merong gifts. At yung iba, hindi pa nga lang nadidiskubre. Yung iba, nadiskubre na nila. Itong napansin ko, ang spiritual gift, once na nadiskubre mo, may unang spiritual gift ka, habang pinapractice mo siya, eventually makikita mo, uy, meron ka pa palang ibang pero you will discover it along as you continue to mobilize or to use your spiritual gift for God's glory. Therefore, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distribute them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Now, each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom. To another, a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, by faith, by the same Spirit. To another, gifts of healing, and by one Spirit. Tuloy natin. To another, miraculous powers. To another, prophecy. To another, distinguishing between spirits. To another, speaking in different kinds of tongues. And to still another, the interpretation of tongues. Ito, verse 11. All these are the work of one and the same Spirit. Wow, iba-ibang giftings. Pero isang spirito lang ang kumikilos. At hindi lang yon. And He distributes them to each one. Binibigay sa bawat mananampalataya. Just as He determines. Yung gifting mo pala, yung gifting ko pala, as a Christian, ang Holy Spirit pala, meaning to say, ang Holy Spirit, ang binigay niya sa yung gift, at yung gift niya na binigay sa iyo, hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali na yan ang matatanggap mo kasi dyan ka niya gagamitin. Meaning to say, do not operate on others' spiritual giftings. Halimbawa, ang gift mo halimbawa ay giving. Giving. Use that kasi very important yan. Ang gift mo halimbawa ay sa edification through songs. Sa pagkanta. Gamitin mo yan. Gamitin mo yan. Halimbawa, ang gifting mo pala ay evangelism. Kapag nagsasalita ka, ang dali mong makadala ng mga tao sa Panginoon, ang dali mong mag-share ng Word of God at ang mga tao umiiyak pa talagang nababago ang buhay nila. Pero pinagpipilitan mo ang sarili mo sa pagkanta, pag kumakanta ka, nag-aalisan ng mga tao, you're operating on a different gift na kung mahirapan ka. So, wag nating ipilit yung sarili natin doon sa hindi naman natin gifts. Di ba? Kasi, hindi tayo magiging successful doon. Magiging successful tayo when we operate according to what? To the giftings that God gave us. Ang tanong, Pastor Jun, paano ko malalaman na yun nga yung gifts ko? Abangan nyo, yan ang pag-aaralan natin sa mga susunod na linggo. Nakuha niya? So, let's review.
What are the works of the Holy Spirit in believer's life? Regeneration, indwelling, sealing, empowering, baptizing, guiding, convicting, teaching, revealing, interceding, sanctifying, producing fruit, and giving spiritual gift. You know what? Ito. Binigay na sa atin lahat ng Panginoong Diyos ang kailangan natin para tayo na ano? Nang may kabanalan, nang may purpose, na hindi tayo nalulungkot, na may kalakasan kapangyarihan. Kaya nga, sabi ni Pablo, we can say that we are more than conqueror. Higit pa daw tayo sa mga mananagumpay. Biruin mo, pag nagtagumpay ka, isang malaking bagay na pag naging champion ka. Pero sabi ni Paul, no, 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 no. Higit pa tayo sa mga champions na yan. Higit pa tayo sa mga mananagumpay. We are more than conquerors. Why? Because of the Holy Spirit. It's because of the Holy Spirit. So, in practical application is this. Every day, let us start seeking the ministration of the Holy Spirit into our lives. Umaga pa lang, pagkagising mo, kausapin mo na, Holy Spirit, turuan niyo po ako. Holy Spirit, naguguluhan ng utak ko. Kayo magturo sa akin, kayo mag-guide sa akin. Holy Spirit, I feel weak today. Empower me, bigyan niyo ako ng kapangyarihan. Holy Spirit, isi-share ko yung gospel doon sa kamag-anak ko, pero natatakot ako, bigyan niyo ako ng boldness. Empower me, fill me. Lord, hindi ko alam kung anong decision gagawin ko. Holy Spirit, guide me. Holy Spirit, I feel I'm sick. Holy Spirit, heal me. Holy Spirit, work into my lives. In fact, Holy Spirit, use me, use my hands, use my voice, use everything in me so I will be able to minister to other people. By the way, yung mga kamay natin, mga kapatid, gamitin nyo. Pag nag-pray kayo ng isang tao, hawakan nyo sila and pray by the power of the Holy Spirit for them to receive healing, mercy, blessing, salvation, illumination, guidance. Pag-pray natin sila, lalo na possessed, let's pray by the power of the Holy Spirit. Confident that the Holy Spirit will work in our lives because the Holy Spirit lives in us. Kaya ako po naniniwala ang mga Kristiyano na hindi na bakit ka mapuposes ng demonyo? Nasa iyo ng banal na spirito. Pero, eto, may mga Kristiyano na sila ay demonized. Anong ibig sabihin ng demonized? Controlled by the lies of the devil. Pinaniwalaan kasi nila yung mga sinasabi ng demonyo. Ang pinakikinggan nila, imbis na ang banal na Espiritu Santo, ang pinakikinggan nila yung negativity at yung mga bulong ng kaaway. Kaya doon, nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng kabigatan sa puso, kung ano-anong problema. Now, ito ang challenge ko sa inyo. Start learning to be familiar to the voice of the Holy Spirit in your life. Kailangan maging familiar tayo. How do we do that? Regular, consistent reading of the Bible, meditation, and solitude. Solitude. Papraktisin talaga natin yun. Magiging matining ka lang. Hindi ka magsasalita. At iimbitahan mo ang banal na spirito, mangusap ka po sa akin. Tapos pag may sinabi siya, sama na rin natin yung journaling. Sulat natin. Para meron tayong reference. Minsan nakakalimutan natin. Para eventually we'll be able to confirm it is the Holy Spirit.